Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Yes, Karen lang yan. So for today's video, ay ipapakita ko lang naman sa inyo kung ano ang trabaho ko dito sa Hong Kong dahil may isang nag-comment sa akin kung ano ang trabaho ko dito sa Hong Kong. Well, ako lang naman ay isang domestic helper dito sa Hong Kong. So, ganito yung trabaho ng isang domestic helper. Buti na lang nagkataon na wala dito yung mga employers ko. So, nakapag-take ako ng video para makita nyo kung paano at ano ang trabaho ko dito sa Hong Kong. Alam nyo ba na kahit mga domestic helper lang ang trabaho namin dito sa Hong Kong ay swak na swak talaga ang sahod dito sa Hong Kong. Ang sinasahod ko lang naman dito ay 32,000 pesos. Pero ang sahod naman dito ay nadadagdagan every year. Dinadagdagan ng gobyerno. Pero depende lang yon sa kung ano yung napermahan mong kontrata. Kaya yung mga bagong nag-apply ay swerte sila kasi nga mataas na yung sahod nila. Nasa 33,000, mga gano'n. Pero ako, 3 buwan na lang ay matatapos na yung kontrata ko dito at sa ngayon, nag-o-offer na yung employer ko na mag-sign ulit ako ng another contract, second contract at ang sahod ay nasa 37,000 na. Pero yung kung mag-change ako ng employer, depende pa rin yun kasi may mga malalaki talaga magpasahod pero magdi-demand din sila ng trabaho. Kaya yung iba dito sumasahod din ng 50,000, minsan 70,000, lalo na sa mga western employers, mga ganon. Lalo na pag may overtime ka, pag Sunday, hindi ka mag-o-off, itatrabaho mo. So, dagdag yon sa sahod mo. Mas lalong lalaki yung sahod mo. May minsan naman na nakasahod ako ng 40,000 pesos kasi kasama na yung sa uti ko. Pero depende lang yon kung magpapa-overtime ang employer ko. Pag nagpa-overtime ang employer ko, naku, ang saya ko nun. Kasi syempre, madadagdagan ng alam mo naman, sa Pilipinas, maraming umaasa at may anak ako, gano'n. Kaya, hindi ako magtataka kung maraming pumupunta dito sa Hong Kong na mga Pinoy para magtrabaho kahit na domestic helper lang kasi nga sa sahod pa lang swak na swak at talagang mapapatapos talaga nila yung mga anak nila sa pag-aaral, lalo na yung mga nagka-college. Kaya yung iba dito tumatagal talaga. Kaya yung mga ibang Pilipina pag tinatanong ko, bakit ang tagal-tagal mo na dito, bakit hindi ka na mag-for good? Kasi syempre iniisip din nila yung kinikita nila kaysa naman mag-stay lang sila sa Pilipinas o na walang trabaho. Kaya kung ikaw nanonood sa akin at balak mo talagang mag-apply dito sa Hong Kong, ay good luck. Ang oras ng gising ko sa umaga, 7 o'clock. Minsan, mas maga pa doon. Minsan, 6:45, mga ganon. May patawad pa. Pero pagka magpapahinga na ako, 10 o'clock na. Kasi nga, before, may lola pa ako. Ngayon, wala na. So, gabi na ako nakakapaglinis kasi nga, may alaga ako Siyempre, inaasikaso ko yung alaga ko. Siyempre, magto 2-year-old pa lang at dinadala ko siya sa mga playgroup, sa playroom, ganun. Tapos, syempre, sa kanya talaga ako nakatutok. So, gabi na talaga ako nakakapaglinis. Ngayon, nakikita nyo ako ngayon na naglilinis ng todo-todo. Yan kasi dyan, wala dyan ang employers ko. So, ganyan katodo ako maglinis. So, kung tatanungin nyo naman ako tungkol sa employers ko, kung anong mga attitude ng mga employers ko, kung anong mga ugali nila, ang masasabi ko lang ay napaka-introvert ng mga employers ko. Alam mo yon, yung kahit nandiyan ka sa kusina ay hindi talaga sila nagsasalita. Kung di mo sila iimikan, hindi ka rin nila iimikan. Mas more on WhatsApp lang sila. Tinitext lang nila kung anong talagang gusto nilang sabihin. May time naman na nagsasalita sila sa akin, nakikipag-usap pero sobrang konti lang, hindi talaga totally na close mo pa, parang may doubt pa sila sa'yo, parang andun pa yung may limitasyon kami, bawat isa. Kahit na nandyan ako sa kusina at umiinom sila ng tubig, nandyan lang sila, tahimik sila, hindi sila nakikipag sa'yo, nakikipag chika-chika, nakikipag marites. Pero okay na yun sa akin, kaysa naman napunta ako sa mga employers na
sila mga madadaldal at walang pakialam kung ano mga sinasabi. Yan sila, talagang kung ano lang talagang sasabihin nila sa'yo. Minsan, more on WhatsApp talaga sila makikipag-usap sa akin. Ganon. Mga simple lang naman ang mga employers ko. Ganon lang sila. Pero, okay naman sila sa akin. Kaya dito, kapag nakita ka nilang masipag ka, lalo na pag magaling kang magluto at masarap kang magluto, pag natikman nila yung luto mo, ay talaga naman na mapaparin nyo talaga sila sa iyo. Basta ang sabi lang sa akin ng employer ko na responsible daw ako, lalo na pagdating sa anak nila. Yun nga, hindi ko naman in-expect yun eh. Siguro, gustong-gusto nila yung terms ng pag-aalaga ko sa anak nila at saka syempre sa mga niluluto ko sa kanila. Alam mo na. Char! Kaya kung nandito ka na sa Hong Kong at nasa employer ka na, umpisahan mo ng galingan sa pagluluto at sarapan mo ang pagluluto mo para hindi ka nila kayang bitawan. Char! Ang kinaganda lang talaga dito sa Hong Kong ay may Sunday off ka. Kaya makakapagsimba ka, makakapamasyal ka kung saan mo gusto, basta may pamasahe ka o may pera ka. Charot. Katulad ko, ngayon ay day off ko na. So ayun lang, bye-bye!